Habang naglalakad si Tuper sa kalye, hawak ang tiyan niyang kumakalam, may nakita siyang isang basurahan. Agad niya itong pinuntahan. Nagsimulang maghukay si Tuper sa basurahan. Nagbabaka sakaling may tirang pagkain, kahit sirang tinapay, kahit tirang kanin. Basta may ipaglaman lang sa kumakalam na tiyan. Minsan, iniisip ko, bakit ganito ang buhay? Habang ang iba'y nagrereklamo sa ulam nilang paulit-ulit, ako'y masaya na kahit anong mahuhugot ko sa basurahan. At agad niyang kinuha ang tinapay. Tatanggalin ang dumi at kakainin ito ng dahan-dahan na para bang isang mahalagang pagkain para sa kanya. Ang iba, tinatapon ng pagkain. Pero para sa katulad kong wala, bawat butil ng kanin, bawat piraso ng tinapay ay isang biyaya na hindi ko hahayaang masayang. Kita mo naman sa mukha ni Tuper, gutom na gutom. Hindi mo aakalain na ilang araw na pala siyang gutom. Tuwang-tuwa si Tuper nang nakakain na siya ng isang pirasong tinapay. Pero para sa kanya, hindi ito basta tinapay. Isa itong pag-asa na bukas baka hindi niya na kailangang halukayin ang basura para mabuhay. Ayan, nabusog din ako sa kinain kong tinapay. Kaya naman, sa sobrang busog ni Tuper, nagpahinga muna siya sa gilid ng bahay ng mayaman. Hoy bata! Dito ka naman nagtatambay? Hindi nagtambayan dito! Lumayas ka dito! Pasensya na po. Sandali lang po. Wala akong pakialam! Layas! Layas! Aray! Wag ka na ulit babalik dito, pulube! Ang baho-baho mo! Walang awa siyang itinaboy ng mayamang lalaki. Para bang aso lang si Tuper sa paningin niya. Minsan iniisip ko, may halaga ba ako sa mundong to? Para bang kahit saan ako magpunta, lahat gusto itapon ako na parang basura. At lalayo na nga ang kawawang si Tuper. Habang nakaupo si Tuper sa gilid ng kalsada, pagod at gutom, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, mga nakaayos na pamilya, mga batang masaya at mga estudyanteng papasok pa lang sa paaralan. Ang bigat naman ito. Napansin niya ang isang batang may dalang bag. Malinis at maayos ang uniforme. Dahan-dahan lumapit si Tuper, parang nahuhumaling sa kasuotan ng bata, lalo na sa bitbit nitong bag. Sarap na. Ang ganda naman ng bag mo. Nag-aaral ka ba? Oo, papunta pa lang ako sa school. Excited na akong pumasok. Ngumiti si Tuper na may halong lungkot. Masaya ba yon? Oo, ang saya sa school. Ang daming laro, madaming kaibigan, tapos may masarap na pagkain. Ang saya siguro yung may recess, may baon, may upuan sa loob ng silid-aralan. Yung may guro ka nagtuturo at hindi yung gutom ang magtuturo sa'yo kung paanong mabuhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at mahina niyang hinawakan ang braso ng bata. Hindi niya napansin na madumi ang kanyang kamay. Iniwanan ng mabahagyang mansa ang puting uniforme ng bata. Ay, madumi! Diyos ko! Bakit minawakan ang anak ko? Napakadumi mo! Baka mahawa pa siya sa sakit mo! Mabilis na tinakpan ang kamay. Napayuko na lang si Tuper. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tingnan mo ang ginawa mong dumi sa damit niya! Alam mo ba kung magkano yan? Hindi mo kayang bayaran yan kahit maghirap ka pa sa buong buhay mo! Tara na, anak! Muling hinila ng ginang ang kanyang anak at lalayo na sila. Sa susunod ha, huwag mo nang kausapin ang mga ganyan na walang narating sa buhay ng isang palaboy! Tara na, anak! Tahimik lang si Tuper, nakatingin sa papalayong mag-ina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, madumi, puno ng alikabok at sugat. Hindi niya alam kung saang parte ng sarili siya dapat mahiya, sa pagiging marumi niya o sa katotohanang hindi siya kailanman naging katulad nila. Nanginginig ang labi niya, hindi na kayang pigilan ang pagbagsak ng luha.
Iiyak na lang siya ng tahimik. Tititig sa langit na para bang naghahanap ng sagot. Pero wala siyang natanggap kundi isang malamig na hangin. Nay, gising ka na po, Nay. Ay, oh anak, andyan ka na pala. Nakahanap ka ba ng pagkain? Opo, Nay. Nakahanap po ako ng pagkain sa basurahan. Hinugasan ko po ito. Dali, Nay, kain po tayo. Pasensya ka na, anak. Hindi kita maipagluto ng masarap na pagkain. Inay, okay lang po. Basta magkasama po tayo. Masarap na po lahat ng pagkain. Pasensya na talaga, anak. Hindi ako mayaman. Wala akong magagarang damit o masasarap na pagkain. Pero meron ako isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Isang inang mahal na mahal ako. At sa mundong puno ng panghuhusga, ito ang bagay na pinapahalagahan ko ng higit sa lahat. Kinaumagahan, tulog pa rin si Tuper sa gilid ng kalsada. Habang ang mga sasakyang dumadaan ay walang pakialam. Isa-isang naglakad ang mga estudyante. May kanya-kanyang baon, may masayang kwentuhan. Habang si Tuper, ni wala man ng panibagong damit o pantakip ng ginaw sa umaga. Habang natutulog si Tuper sa gilid ng kalsada, may biglang kumalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat at bumungad sa kanya ang isang batang babae, naka-uniforme. Parang nakita dati. Ikaw ba yung batang may magandang bag? Yung tinanungan ko dati kung masaya ba sa school? Oo nga, no? Ikaw pala yung batang lumapit sa akin dati, yung nahawakan ako, tapos nagalit si Mama. Oo, ako nga yun. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi ko lang talaga mapigilan. Gusto ko lang naman sanang maramdaman yung mundo na meron ka. Okay lang yan. Di ko na rin sinabi kay Mama. Pero, lagi kitang naiisip simula noon. Bakit lumapit ka ngayon? Kasi, nakita kita ulit, natutulog ka pa rin sa kalsada. Wala ka bang bahay? Baka magkasakit ka niyan. Tapos, wala ka pang sapin, malamig pa naman. Wala talaga akong bahay. Kahit saan-saan lang ako natutulog. Yung tinatawag naming bahay, gawa lang sa sako. Pinagpatong-patong lang namin sa tabi ng basurahan. Yung mama ko lang ang natutulog doon. Tapos ako, dito na lang para hindi na kami magsiksikan. Napayuko na lang ang bata, tahimik, at ilang sandali. Bata, sa'yo na lang to. Hindi ko na to kakainin. Kunin mo. Kasi mukhang hindi ka pa kumakain. Sige na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Salamat talaga, bata, ha? Alam mo ba, ilang taon na akong hindi nakakain ng ganito. Ang saya-saya ko ngayon. Kasi kahit ganito ako, may mga tao pa rin gustong bigyan ako ng mga pagkain. Ano ka ba? Simula ngayon, kaibigan na tayo. Talaga? Kaibigan na tayo? Kaibigan na tayo. Hala, lagot! Late na ako sa school. Mauna na ako, bata. Kasi may pasok pa ako. Sige, bata, alis na ako, ha? Sige, mag-ingat ka. Salamat sa pagkain, ha? Wow, ang sarap-sarap naman ito. Habang papalayo si Betty, bigla niyang naalala na nakalimutan pala niyang itanong kung ano ang pangalan ng batang pulubi. Ay, nakalimutan ko palang itanong kung anong pangalan ng bata. Oy, bata! Ano yon? May nakalimutan ka ba? Hindi ko pala natatanong. Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Tuper. Tuper? Gusto mo laro tayo mamaya pag uwi ko sa school? Ha? Gusto mo makipaglaro sa akin? Bakit? Ayaw
ba akong kalaro? Gustong gusto kita kalaro. Yun naman pala eh. Laro tayo mamaya, ha? O sige. Pero hindi ka ba natatakot sa akin? Tignan mo ako, oh. Ang dungis-dungis ko. Tapos, ang baho-baho ko pa. Hindi ka ba nang didiri? Hindi. Hindi naman ako nagbabase sa kung anong hitsura o amoy ng tao. Ang importante, magkaibigan naman tayo, di ba? Oo, magkaibigan tayo. Sige, Topper. Pasok na ako sa school, ha? Hanggang sa muli, Topper. Sige, Betty. Bye-bye. Salamat sa pagkain. Okay, class, good morning. Magsisimula na tayo ngayon mag-attendance kung sino yung mga pumapasok. Okay, sisimulan na natin ang pag-a-attendance. Uunahin natin tatawagin si Cardo. Nandyan ba si Cardo? Andito ako, ma'am, present. Oh, andyan ka lang pala. Okay, dahil present ka ngayon, ilalagay kita dito. Cardo present. Okay, next. Ang next kong tatawagin ay si Nicole. Nandiyan ba si Nicole? Nicole, ma'am, mukhang absent po sila, Nicole, ma'am. Ano? Absent na naman si Nicole? Ay, naku, bata yan. Kailangan ko ipapaalam sa magulang niya na bawal mag-a-absent ngayon. Kasi alam niyo, may subject tayo ngayon na kailangan niyong tapusin. At may papagawa pa ako sa inyong assignment. Kaya ikaw, Cardo, huwag kang mag-a-absent sa susunod, ha? Naku, guys, mababagsak talaga kayo kapag may mga assignment. Basta huwag niyong kakalimutan na bawal umabsent. Lalo na pag Monday. Okay, ang next kong tatawagin dito ay si Petey. Nandyan po ba? I'm here, ma'am! Present! Okay, BT present. Okay, class. Dito lang nagtatapos ang ating mga attendance. Mag-start na tayo sa ating gagawin assignment. Teka lang, ma'am, may nakalimutan po kayo si Boboy, yung katabi ko dito, absent. Ay, oo nga pala, no? Nakalimutan ko. Absent ka naman si Boboy. Magkasama lang silang Nicole at Boboy, nagka-absent ngayong araw, ha? Ilalagay ko dito sila ng absent. Wala silang makuha ngayong percent, ngayong first class. Okay, guys, mag-start na tayo sa assignment natin. Ang assignment nyo ngayon ay kailangan yung masagutan yung ano bang Ingles ng bulaklak. Isulat nyo dyan sa papel nyo. Para bukas, ipapakita nyo sa akin kung anong isasagot nyo. Kung tama ba yung sagot nyo, bibigyan ko kayo ng 100% at 5 star. Okay? Naintindihan nyo ba? Ano ba yan? Assignment na naman? Walang katapusang assignment ba? Ano ba, nakakainis naman? Cardo, pakopyahan mo na lang ako sa assignment mo mamaya, ha? Ano ka ba, Betty? Palagi ka lang kumukopya sa akin. Oo nga, palagi ako kumukopya pero binabayaran naman kita eh. Binibigyan naman kita ng pagkain ko tuwing recess. Tsaka inahatian kita ng baon ko kapag may rami akong pera. Tsaka huwag ka na magre-reklamo. Bibigyan naman kita ng pera kapag malaki yung baon na binigay sa akin ni Papa bukas eh. O sige, magkano ba ibibigay mo bukas? Finally, pumayag si Cardo. Ang bait mo talaga, Cardo. Ang galing mo talaga pag pera ng usapan, no? Sige, bibigyan kita bukas ng 20. Okay lang ba yun sa'yo? Ha, ano, Betty? Pwede mo bang tasan? Kasi lahat ng mga assignment ko, sa akin ka kumukopya eh. Ano ba yan, Cardo? Bulaklak lang naman yung assignment eh. Pinapataasan mo pa? 20 na lang, sige na. Siyempre, hindi lang yan. Hahatian kita kapag meron pa akong mga pagkain. Ano? Sige na naman, Cardo. Pumayag ka na. Sige ka. Hindi na lang ako magpapagawa ng assignment. Hindi na lang kita mabibigyan ng pera sa susunod. O sige na nga, basta promise mo sa akin ha. Bigyan mo ako ng 20, tapos bigyan mo ako ng pagkain ha. Promise! Shit, nautot na talaga ako. Anong gagawin ko? Kailangan ko na to ipalabas to hanggat hindi pa sila nakatingin sa akin. Hindi ko na matiis. Ilabas ko na to. Simutin ko nga kung anong amoy. Ang baho. Ano yung bantot? Ang baho! Utot! Cardo, naamoy mo ba yung naamoy ko? Ang baho! Amoy utot! Ha, ano? Mabaho? Hala, lagot. Naamoy ni Betty yung mabaho kong utot. Sana hindi niya ako mahuli.
Wala naman akong naamoy mabawa. Baka yung ilong mo may diferensya. Talaga ba? May naamoy kasi ako eh. Mabaho. Teka lang, tayong tatlo lang dito eh. Si teacher tayo tapos ikaw at ako. Tanungin ko kaya si teacher kung siya ba yung umutot. Teacher! Ikaw ba yung umutot? Ang baho kasi! Best on user needs. Ano? Sino ba umutot? Aba, huwag mo akong pagbintangan, Bete, ha? Tayo-tayo lang dito, tatlo ako pa pinagbintangan mo? Umayos kayo, ha? Yung galing nyo, hindi maganda yan. Kung umutot kayo, labas kayo dito sa classroom, okay?